Kasi nga si VP Sara, no, she's ever since she was elected as VP, and then even if she was as a Secretary of Education, she's not really known to be very talkative, di ba? Very kumbaga very calculated yung kanyang mga statements. But lately, she has been saying a lot of things, and unfortunately, it's a contra sa gobyerno, no. My question is she digging her own grave? Kasi she was criticizing the way the lack of flood control, master flood control. She was also complaining about the pull-out of her security, and much to a lot of people said na parang dinaig pa nga niya ang presidente, no? She had 380 plus compared, they didn't say the number of the presidential security of the president, but sabi nila the president had even less. So with this pronouncement of hers, isn't she digging her own grave? Isn't she making it more negative for herself? What is your stand on these pronouncements of hers lately? Well, kung tingnan natin yung demeanor niya na bilang politiko, no, from the very get-go, mula na siya naging mayor ng Davao hanggang sa kasalukuyan, very calculated nga, kagaya ng nabanggit niyo ang kanyang mga kilos, pati yung mga pronouncements niya ay ika nga maingat. For her to be able to doing what she's doing now would mean na significantly at merong rason. At sa tingin ko, gusto niyang lumitaw na siya na ang magiging oposisyon ng pamahalaan o administrasyon ito. Kasi tandaan natin, very weak ang opposition nitong pamumuno ni Pangulong BBM. Yung LP that supposedly should be doing this, for some reason nag-gravitate sila kay BBM precisely because may mga common stance sila na ika nga ay napagkakasunduan nila. At pangalawa, very clearly ang focus nila ay hindi na talaga si BBM. So kaya importante kay VP Sara na sa pagguguhit niya ng linya, piliin niya kung nasaan siya dapat. Kasi hindi pwedeng gumitna, hindi pwedeng tumahimik. 3 taon na lang ang natitira, and if she wants to run for the presidency, now is the time. Kailangan mamili siya at pinili niya yung ruta ng pagiging opposition, and that is actually very, very clear. Oo nga, no? So actually, ang next question ko siya, parang effectively siya na yung tumatayo na, bali, isang sangay ng opposition kasi hindi naman din siya nakikipag-sanib puwersa kina Senator Coco Pimentel, Senator Risa Ontiveros, hindi po ba, Attorney Ed? Totoo po yun. Pero kung titingnan natin sila Senator Risa Ontiveros, I remember during the time of Duterte, she was actually the great fiscalizer. Lahat ng posisyon, lahat ng sinasabi ni Duterte tinututulan niya. But for some reason, pagdating kay BBM, hindi siya ganoon kasidi yung kanyang pagtutol. There are certain policies she may not agree with, pero at the end of the day, wala talagang malinaw na opposition ngayon. Kaya nga, I remember, nung hindi pa umaalis si VP Sara Duterte, na pag nagkaroon ka ng survey kung sino, alimbawa, iboboto mo para magiging Pangulo sa 2028 o kung sinong iboboto mo ng mga senador, pansinin mo yung mga politiko na hindi kasama sa mga grupo ito ang namamayagpag, ang nakinabang dahil mahina ang oposisyon, ang mga Tulfo brothers, for example, si Senator Tulfo, kung titingnan mo sa survey, kung sakali magkakaroon ng halalang pampangulo ngayon, siya ang malinaw na iboboto ng taong bayan. So dahil nga iyon sa katotohanan na walang oposisyon. And si Sara, I think, for the next 3 years, hindi asahan natin na mas titindi pa yung kanyang pagbatikos, titindi pa yung kanyang pag-atake. At kung makikita mo, lahat din ng tao ni dating Pangulong Duterte na sa paligid niya na rin ngayon Even Harry Roque, na maraming tao feeling nila mga charot-charot lang yung mga paliwanag. Lately, lumalabas na rin siya talaga para magpahayag ng mga bagay-bagay bilang pagsuporta sa Vice Presidente. Ito'y paghahanda sa tingin ko sa 2028 without necessarily saying na definite yung pagtakbo niya, pero yun na yung ruta na tinatahak nila kasi historically, lahat naman, pag gustong tumakbo, ganyan ang gagawin kapag ikaw ay nasa opposition. So Attorney Ed, kasi a few months ago, di ba, nung kumalas na po si VP Sara bilang kalihim po ng education, sinabi nga niya, sabi niya, ako, pinapabalik na lang ako ng mami ko, maging mayor na lang ng Davao ulit. Tapos yung dalawa kong kapatid at saka ang aking tatay ay tatakbo bilang senador. Pero binawi naman po ni former President Rodrigo Duterte. Sabi niya, walang katotohanan niya, natatakbo kaming tatlo, hindi kami, kumbaga, it's a crazy thought. So my question is now, do you think that she's really going to pursue her political ambitions pa rin to run for president? Because we also know na she gave way, talagang she gave way, she was leading the surveys, and yet she gave way po to PBBM, and ito nga yung unity team nabuo, tapos siya yung VP, tapos unfortunately, nagkalamat na rin.
gobyerno, pero sinasabi niya na okay pa rin sila ng presidente. Yung mga nakapaligid lang daw sa presidente po ang kanyang kalaban. So, itong mga ginagawa niya, is it calculated na talaga na she's looking long term, na talagang titignan niya talaga sa 2028 na siya po ang tatakbong bilang presidente, as a presidential aspirant? I guess on the one hand, nandoon na yung ruta, kasi makikita doon sa demeanor, makikita doon sa resources kung paano ginagastos, at makikita kung paano rin yung pagsuporta na ginagawa ng kanyang mga kaalyado. So clearly, merong paghahanda. Because let's face it, sa hanay nila, si Vice Presidente Sara Duterte lamang din naman ang merong pagkakataon para manalo. Wala namang iba sa hanay nila ang posibleng tumakbo at iboto ng taong bayan. So kumbaga siya ang kanilang huling barao, huling pag-asa. But on the other hand, kagaya nga kaya sinabi ko kanina na hindi tayo sigurado, hindi siya ganun hindi siya kasing mas mapangarap ng mga ibang aspirants, and she can always choose to get away from the limelight even, so to speak, Ganun yung rhythm niya kasi nung nakaraang election, she could have, but she did not. So naipakita niya na kaya niyang umalis kung gugustuhin niya. At parang trademark din naman ng mga Duterte yan, minsan may mga plano sila, but at the last minute, minsan nagbabago yung isip. So I would not be surprised if she wouldn't run. But as I said, minsan wala rin siya talagang choice, dahil siya lang yung malinaw na maaaring sandigan ng kanyang grupo, o ng kanyang team sa darating na 2028 national elections. Wala namang iba na Let's get together, Sunday 25. Sunday 25.